Maayo nga buntag ka natong tanan mga kamisteri and to all my followers na ning akong YouTube channel. Thank you so much for following me every now and then. Nasayod ako nga ikaw ug ako nahimo tang malipayon kauban sa Ginoo. Bisan patuod kining akong mensahe karon, usa kini ka mensahe nga for the sake of those people nga na-remain diha ni Ate Gingging. Apan ako magasulti kaninyo mga kamisteri, mga kaigsunan, mga higala, always remember that in the hands of God, little becomes much if we place it in the Master's hand. I want to tell you, life is uncertain. Ang atong kinabuhi diri sa kalibutan, we don't know when, we don't know where, we don't know why, we don't know who, kinsa ang mupatay sa to, pasig ang mupatay na to, ang ato ra pong bana nga gahi kay ulo. Mahay tag binadlong, nabay asawa nga gahi pong ulo, na mga anak nga mga konsumisyon, we don't know who. What will kill us? A disease. Ate Gingging namatay sa usa ka balatian. A healthy woman, pero nawala ang kinabuhi mga kamisteri, mga kaigsuunan tungod lamang sa usa ka balatian na she don't want that disease, I do believe. Dili siya ganahan anang maong balatian. She prayed for it nga it will gahan. But she's gone. Ako daghan pa kay may plano ni Ate Ging, naghandom pa mangani ko nga makaabutan ng New Zealand. Kay kanunay daw niyang madunggan nga sige ra ko gisgot anang tutoy sa baka. Normal. Kay ang akong asawa di man baka. So, wadyo ko katilawan ng tutoy sa baka. O nang nakaingon ko nga, unsag yung kay nindot anang lami ng tutoy sa baka kay fresh milk kayo diha mga kamisteri, mga kaigsunan ang inyong milk in town. Pagkanindota kay kung gikan magudi ang milk pag-abot din gilata na alas ka unyag di ka maluwas, malas ka. Pagka makalilisang mo na paniguro sa kaluwasan kay ang kamatayon sigurado pa sa goal nga imong gikalot. Sigurado pa na siya sa pensyon nga imong gihulat ang kamatayon. Munang dili gani ka maniguro, asultian ta ka. Tabla pay naghikog nimo, buhi pa ka. That's why I just believe that God is still amazing. Alang kang Kuya John, God is still amazing. Alang sa iyang mga kabataan, God is still amazing. Let me bring you into the passage from the Bible that will give you strength and hope. In John 11 verse 25, it says, Jesus said, it was Jesus who declared this message. It's not me. It's not me. It's not you. It's the Lord our God in heaven. He was the one who declared this message to all of you. Because He is the life and the resurrection. Anyone who believes in Jesus Christ will have life. That is why ako makaingon yung pagnaga ni mamatay basta nangalagad sa Ginoo. Di yung kay taangay mong problema, muhilak man taba, tinuod man na. Masakitan man pud taba, tinuod man na siya. But always remember, in the name of Jesus Christ, beyond the tomb, beyond the grave, should I say, is a tomb that is empty. And I want to tell you, Ate Ging laid her life. Nakatulog siya. Humiga siya ngayon sa tinatawag nating sa may Tagalog ng kabaong. Mo din ay Tagalog sa coffin mo ning ako'y nahihirapan kasi yung iba diyan mga Tagalog. Bisaya naman ang naong. So magtagalog din tayo kahit Bisaya yung ating naong. Mag-English din tayo bahalag ni tibo ning atong naong at least net bag ni tebong bagets. I do believe mga kaigsunan nga ang atong usa kaigsuon nga si Sister Ging bisan pa nakabsan sa ginhawa, nawad-an sa ginhawa, apan ng iyang kinabuhi, anaa sa kamot sa tag-iya sa ginhawa. Amen? Genesis 2 verse 7. Jesus was the one who breathed the breath of life into your nostrils. Bahalag, kining atong ilong ha, bisag unsa og masad sa bata pa, imo man giingon nila, basta bata palagi, i-massage gyud na nimo ang imong ilong kay mo taas o tan-awan yung ilong di ba taas pero bungkag. Bungkag gyapon siya. Kay Pilipino man ka.
Dili na magataga western country mo na. Dawat-dawat na lang kita eh. Ay na. O ba, sige pagparitoke. Hoy, ayaw usba kung unsay gibutang sa Ginoo. Amen? Kung ang atong lawas, di man puta mangiguan pero basig daghan pong may go diha. Kung ang atong lawas, murag dili na po kayo matso. Ning dako na ang atong tiyan, nagya po'y purpose ana. Mao man imong sandiganan kung kapoy na imong kamotog panarbaho. Ha? Kini pong mga babae, mo sa una atong mga lawas, kukakula bali ba? Kukabali. Makapanaghoy gyud taon natong mga bana. Pero sa diyang nanganak na ta, straight na ba? Wala na. Mura na siya og kanang gidiretso nga butilya. Nya kay nakapanganak tagtulo kay gwapa lagi kay kamo na kamong mga asawa kay mo palabig pagwapa. Mabuntisan gyud mo permente na yung trabaho. Kay ang mga bana nga mga matinunanon, asawa ra man gyud in taon puy higugmaon. Pero nagsiga pagpagwapo niya mong banay mo tunon na maghimo gyud sa kabit pero daghan nag-anak gani nagpamatuod na asawa nga perti gyud din mong gwapaha. Muna akong anak ron tulog gyud dungagan pa gyud nako nag-isa puhon kaluy-an. Kaluy upat man tana na namatay man ang among ikatulo nga babae one day lang. So kaning gawas karon mo sabi upat undang na tadto. Nanangayod ang anak mo na ra gikan sa basilan makaingon ka ba murag bisan pagbagyo way makapugong pero straight. Wala na. Isa, duha pa anak. Tulo upat ang anak. Perti nang daghanag layer mura nagka ng chipon cake. Pero red ribbon mampod. Namo ni gingon nga, "What's your name?" "Michelle." Nya kay dalaga pa Michelle. Sorry kung naingalan Michelle pero mo ron po niya akong nadunggan. I've heard all these stories around ba. Nya, upat na may anak. Naunsa naman imong lawas? Dili na kasi Michelle. Jezebel. Unsa man Jezebel? Giskelos ng Belbel. Nanambok na kaon, na labira na bisag unsa. Muna mga asawa, bahalag minyo tagdagag anak, mga babaye, amping pud panagsam. Nagingon nga, when you are still young, grabe ang imong pahumot, so in love. May in love yun yung taon, ang imong bana ba, grabe yun. Pero pag naminyo na, mura na noong ka from Ebo, nahimong murag abuno. Ayaw po, ha? Mga bana, pagbantay. Kay inigidan ra ba natong 40? Grabe na ra ba kay tamo insert niya? Piling matso ta. Uy, bitukon ra gihapon ka. Ha? Mamatay ra gihapon ka muna ayaw nagyud og pangabit. Mga batan-on, pagbantay. Your cellphone is not your life. Your school is not your life. Your best friends are not your life. Your boyfriend or bisag kinsa pa na ikaw nga naminaw karon, it's not your life. Who is your life? According to the Bible, John 11:25, Jesus is your life. Amen? Si Ginoong Hesus ang atong kinabuhi, mga kamisteri. Si Ginoong Hesus ang atong dalan. Si Ginoong Hesus ang atong hope. There is hope beyond the grave in the name of Jesus Christ. That is why it says, sa kaawit nga ginakanta sa akong asawa, there is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. There is hope in the name of the Lord. Blessed is His name. In the name of the Lord. Pagkanindutang awit. Muna kung isulti kang Kuya John. Congratulations. Though atiging passed away, she rested in the arms of God. Moses rested in the arms of God. Guardian angel guarded him. All of us will die. That is why paniguro. Paniguro pangalagan. Kay bisan pag-unsay na abot nimo ni aning kalibutan na. Basta kay dili gani ka malangit. If you will never be in heaven, whatever achievements, accomplishment, even all your relatives will clap on their hands for your glory and achievements in this world. I want to tell you, everything is useless. Wala gayoy kapuslanan. Munang ako musulti kaninyo mga kamisteri. Lo and behold, there is a God in heaven. And according to Revelation 14 verse 3, it says, blessed are those who died in the Lord. Muna kamong na mga kachat, undangin na ninyo. Kamong mga batanon nga sige duwag cellphone, undangin na ninyo.
Pagbasa mo Bible, oy, read your Bible, pray every day, and you grow, glow, and go. Ngayon yung pinakamaganda, mga kapatid. When you grow and you glow and you go in the name of Jesus Christ, sayang yung buhay niyo. Your life will be wasted if there is no Christ. You can come to church without Christ. Beware for that. You can read your Bible without Christ. You can read your Bible. You can give your tithes and offering without Christ. Make sure that the author, the originator, and the source of life really inside you. That makes you a Christian. Amen? That makes you a Christian. That is why Jesus said, blessed are those who died in the Lord. If you die in the Lord, you will never die with your work. You will never die with your friends. You will never die with those people around you. But you need to die in Christ. Philippians 1 verse 21. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Kahit anong gawin nyo, mga kapatid, magsikap ka man at magtiyaga, kahit ano pa yung mga slogan ng buhay mo, ano yung kailangan mong gawin, mga kapatid, I want to tell you, everything is meaningless when Jesus is not part of your journey. Muna pananghid yun mo, ha? Magluya-luya gani mo, mga kigsunan, pananghid mo. There was a story. Nga dunay usa ka amo siyang kadato. Grabe ni siya, mga lagad mo na nga kamo mga dagag kwarta, pangalagad gid pud mog sakto. Kay lisod lagi kay madato, ang hirap maging mayaman na pinayaman ka ng Dios, binigyan ka ng maraming pera, luklok mo lang yan, bibig mo lahat. Ako, nadyo ko'y my friend from Toronto. Tinawagan niya ako kaninang umaga lamang before ko ginawa itong video ito. Sabi niya sa akin, Pastor, I'm 60 years old and I'm retired. Babae, ha? She was retired, my friend. And you know, she said, when I die, I'll give everything back to Christ. Pagkaninduta nga mo to. Ko, kumusta man yung mga anak? Kumusta yung mga kabataan mo? Sabi niya, sinabihan ko yung mga anak ko, my purpose was to give you a proper education. After all, maningkamot din kayo. Ha? You need to work hard because all the investment that I have na binigay ng Diyos sa akin, I will sell everything and use that money. Bring it back to Christ. Kaya nga sabi ko sa asawa ko, yan din yung gagawin natin sa ating mga anak. We will let them go to study. Provide everything they need. And after all, lahat ng ating naipundar by the blessings of the Lord Jesus Christ, ibebenta rin natin when we got old. Siguro magbibigay lang tayo ng isang kwan nga dito kay tatay ng bahay, whatever, that they will also build their own future in the Lord. Kasi lahat ng ating, sabi ko sa asawa ko, lahat ng ating napundar, ibebenta natin siguro at atin ding ibigay ang pera nga mahalin aning mga gamit para sa gawain ng Diyos. Pagkanindutan nga mo to. She live in Toronto, my friend. That is why kamo nga gipadato, gipanalanginan, always remember, make Jesus Christ as your priority. Pananghid yun in taon mong sakto sa Ginoo, ha? Di gani mo mananghid og sakto. Ask permission. Your life comes from God. Your husband comes from God. Your wife comes from God. Young people, your life, your strength, everything that you have comes from God. Nga imo na siyang gamiton that Satan will be happy. I want to tell you, you will never regret when God will tell, I will withdraw my power in you. You will have problems on it. Doon na sa kadato. Sa ihang kadato, ingon siya, pagmamatay ko, mo ni nga lungon mo ni. Iyan, iya din giuban ang iyang trabahante yung kanyang kasama. Sabi niya sa kanyang kasama, samahan mo ako. Kasi may pupuntahan tayo. Sa Santay Boss, pupuntahan natin yung tagbebenta ng kabaong. Gwapo kay sakyanan, mga kaisunan. Napakagandang sasakyan. Pick up, 2026 model. Pinuntahan nila nung nagbebenta ng kabaong. Pagpunta nila doon sa nagbebenta ng kabaong, ang nangyari ay ito. Binila nila yung pinakamahal na kabaong. Niligay nila doon sa pick up. Din doon sa loob, bakante. Pero sabi ng kaniyang kasama, hindi na lang siguro ako dyan kasi malipong man ako.
Ya, kung dito, sabi ng amo, kung dito ka sa luyo, wa po'y pwesto. Pero, pwede mong gamitin yung kabaong. Sulod ka dito. Siya nga, ay, gwapo po din na sir, no? Kaya makahigda-higda ta. Maganda din niya, higda-higda ta ginagmay ba? Sige, higda dito. Unsa bang hitabuha nga along the way? Nalimot manintaw ng iyang amo nga na di siya kauban. Di, na may namara nga tulo ka mga batanon. Dito sa dalan, ngit-ngit para ba kayo? Di pasakay kay perti nagungit-ngita. Sa ilang pagpasakay. Pag angkas gyud dito sa babaw, kay na may murag ka ng career ang ibabaw. Isa nga, wala na mo'y masakyan kay may gamit kasi sa likuran. Isa nga, okay lang sir, ang importante makahits kami hanggang dulo lang. Sakay sila ito sa babaw mga kaigsunan. Pagsakay nila, agoy magipagtanaw nila. Pastilan ang kabaong man. Niya nagdagan, nakusog na kayog dagan. Ingon nga may gubay, murag naa may patay ni trabaho. Sabay, ito yung mangyayari. Hindi na lang tayo tatakbo at saka tatalon, mamamatay man tayo kay kusog na magpadagan ang maong amo katong tag-iyas mong sakyanan. Wapo siya kay kalimot po siya. Sabay, ako'y kinakabahan baka may pagwilay may lalabas dito patay yun aning trabaho ani ba. Purlon man ni atong gisakyan wa man ta kabalo. Purlon man ni. Sa patay yun aning trabaho aron. Halog la, agoy pag-ahagi mo yun. Mo magyud ni Filipino ha. Basta baliti na ganing isgutan pastilan, manggawas yun ang atong kaspa. Kay totoo naman ta, gidaot lagi ta sa our mind was destroyed by the movies ba. Our mind was destroyed by the movies. Pag-agi yun sa baliti. Maumangyoy paglihok in tawon sa maong kanang cover sa kabaong mga kaigsuunan. Di pag-open, naamay ni gawas nga kamot. Paggawas sa kamot nanguy kalami sa akong tulog. Basta kay ang tulog ka mga batanon naninggit sa sigig hilak. Kay di makaya ang kahadlok nga naay patay nga napuhi. The point I want to say, nagplano man kang maluyas pagpangalagad, pananghid sa Ginoo mga kaigsunan. Ayaw pataka o backslide, ha? Di ka mananghid, masig makuyawan lang ka sa mga sorpresa sa Ginoo sa imuha pa. Pastilan ka na makaingon bitaw ka, pastilan may wala na. Regrets of all regrets. Panahon nga mo aksyon tagkaluya, pananghid. Di gani ka mo simba, ayaw mong pumunta ng simbahan. You ask permission. You are not a God. You are not the owner of your life. You are not the owner of your soul. You are not the owner of your breath. And I want to tell you, when you have Jesus in your life, everything is good and fine. Mao na sa family ni Ate Ging o ni Kuya John, ako nagampo sa kanunay nga sa diin kamo diha karon. Ikaw ug ako, I keep on praying on you. Di mo na kong gingon nga naghandom pud ko makakita ni Ate Ging. How I wish kung nalang yung ko'y saktong kwarta, nilupad na ko og New Zealand. Pero busy po kay ko karon sa distrito, mga kamisteri. Munang ako musulti kaninyo, mga kaigsunan, whatever challenges you will face in this world. Kang Kuya John, nag-inusara man ka karon. But I want to tell you, Jesus is with you. Sa tanan, sa iyang mga anak, mga kabataan na tiging. Don't lose hope. Your mother is not dead forever. But she served the Lord. Man ako isulti siyang mga anak, please, whatever your mother leave as a legacy, ipagpatuloy nyo yan. Ha? Ang inyong inahan, grabe kadasig. On behalf de sa among family, magpasalamat po ko because there was a time that Ate Ging and Kuya John gave a birthday celebration to my son. Daghang salamat. Just a follower, not a friend by, not a family by blood. Pero nagpasalamat ko sa inyong pagtabang sa ako ang mga ministry dinhi sa akong distrito sa Monte Vista. As God will use me to be part of His ministry, I am praying that you will also be until the end. God is your source and your everything. Don't leave the ministry.
Bahalag nawala na si ate. Timan God will be with you forever. And the Lord says in Psalm 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow me and you all the days of your life, and always dwell in the house of the Lord forever. May the Lord will bless you. Have a blessed day, and God be with you all the time. God bless and more power. Gusto pa ta na nakutason. Pero sige lang, kay basig madayon ta sunod tuig. Mga taga New Zealand, magkita ta as I will be having my revival and reformation diha sa inyohang iglesia. God bless and more power.